Ang problema para sa atin ngayon ay gusto nating makausap si Xi Jinping. Pero si Xi Jinping ay nawalan ng maraming kapangyarihan kamakailan. At ibig sabihin nito, una sa lahat, hindi siya makakabuo ng anumang makatuwirang relasyon sa Estados Unidos dahil magmumukha siyang mahina. Pero maaari ring wala na siyang kapangyarihan para gawin iyon. Nauubusan na ng opsyon ng China, mahina ang kanilang ekonomiya, parang tubig ulan. Ang ekonomiya nila ngayon ay parang Nang magkasundo ang United States at China sa 30 araw na tigil putukan sa kanilang mga taripa, parang nalampasan ng Partido Komunista ng China ang pinakamalalang pagsubok. Kung sinusubaybayan mo ang channel na ito, alam mong lumalalang sitwasyon sa China. Nagsasara ang mga pabrika, maraming tao ang nawawalan ng trabaho, at ang kalagayan ng ekonomiya ay lalo pang lumalala. Pero mukhang ginagawa ng Partido Komunista ng China ang palagi nilang ginagawa. Nilalabag nila ang mga kasunduang kanilang pinirmahan. Ito ang itinweet ni Pangulong Trump 2 araw lang ang nakalipas. 2 linggo na ang nakalipas. Nasa matinding panganib ang ekonomiya ng China. Ang napakataas na taripa, sabi ko, ay halos imposibleng makapagbenta ang China sa pamilihan ng Estados Unidos na siyang nangunguna sa buong mundo. Bigla tayong tumigil sa pakikipagkalakalan sa China at napakalaki ng epekto nito sa kanila. Maraming pabrika ang nagsara at nagkaroon sa madaling salita ng kaguluhan sa lipunan. Nakita ko ang nangyayari at hindi ko ito nagustuhan. Para sa kanila, hindi para sa atin. Gumawa ako ng mabilis na kasunduan sa China para iligtas sila mula sa inaakala kong magiging napakasamang sitwasyon at ayokong makita na mangyari iyon. Dahil sa kasunduang ito, mabilis na naging maayos ang lahat at bumalik sa normal ang negosyo ng China. Masaya ang lahat. Iyan ang magandang balita. Ang masamang balita ay ang China, na marahil ay hindi na nakakagulat sa iba, ay lubos na nilabag ang kasunduan nito sa Estados Unidos. Wala na ang pagiging ginoong mabait. Masasabi kong hindi na nagulat ang mga nanonood ng channel na ito. Alam na natin ito. Ito ang pamamaraan ng Partido Komunista ng China. Noong 2019 nang pumayag sila sa isang kasunduan, iyon mismo ang ginawa nila. Hindi talaga nila tinupad ang lahat ng kanilang napagkasunduan dahil alam nilang walang magiging kaparusahan. Pero iba na ngayon. Nahaharap na ang China sa napakabigat na problemang pang-ekonomiya at lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa digmaan ng taripa. Sa katunayan, mahigit 1 buwan na ang nakalipas ng una naming iulat na nanganganib ng magka-watak-watak ang China. Makikita mo yan ngayon sa iyong screen at hulaan mo. Ilang linggo lang matapos iyon, naging balita na ito sa mainstream at pati ang Pangulo ay nagsalita tungkol dito. Kung hindi ko ginawa yun, kung hindi ko ginawa ang kasunduan yun sa China, sa tingin ko matagal na nagkawatak-watak ang China. Hindi kami bibigay. So sila ay magkakawatak-watak. Alam mo, ang ating bansa ay may malaking diwa dahil sa 5 ng Nobyembre. Dahil dito, muling nagkaroon ng diwa ang ating bansa. Kaya kung gusto mong patuloy na makakita ng mga balita na hindi kayang talakayin ng mainstream media, siguraduhing pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Pero sa kasamaang palad, kahit na ganito kaseryoso ang sitwasyon, hindi pa rin sapat para sa Partido Komunista ng China na tuparin ang mga pangakong ginawa nila noong negosasyon. Bago tayo magpatuloy, balikan natin ng mabilis ang mga napagkasunduan sa negosasyon. Ang pinakamalaking bagay na pinag-uusapan natin ay ang pagbubukas ng China. Pumayag sila pero aabutin pa ng panahon para maisaayos ito. Hindi madaling ayusin sa papel pero iyon ang pinakamahalaga para sa akin. May ilang tao na hindi sa ngayon nagsasabing nakakakuha tayo ng malaking pera mula sa mga taripa. Pero lalo na kapag isinama mo pa ang mayroon na tayo. Dahil tandaan mo, nakakakuha na tayo ng 50% sa bakal at iba't ibang bagay. Hindi kasama sa mga numerong ito iyon. Maaaring mo idagdag iyon pero ang pinakamahalaga sa akin ay ang pagbubukas. Sa palagay ko, magiging napakahusay para sa ating mga negosyo kung makakapasok at makikipagkompetensya tayo sa China. Maraming trabaho ang malilikha nito para sa China. Sa tingin ko, it's already na panahon na talagang kailangan nila ng mga trabaho. At yan ang pinag-uusapan natin. Kaya napakahalaga ng elementong iyon na idagdag. Kaya nung pinanood ko si Scott magsalita nung isang araw, sa tingin ko ay ayaw niyang sabihin. Pero sabi ko, okay lang sabihin yon. Tingnan mo, kung hindi natin makuha, hindi natin makuha. Pero kung hindi natin makuha, hindi ito magiging positibong bagay.
Pero kung makuha natin, sa tingin ko ito marahil ang pinakamahalagang bagay na mangyayari. Kasi kung isipin mo, binuksan natin ang bansa natin sa China, sila ay pumupunta, wala tayong ganong mga restriksyon. Hindi nila binuksan ang bansa nila para sa atin, pero pumayag silang lubusang buksan ang China, hindi yung patas at walang saysay sa akin. At sa tingin ko magiging kamangha-mangha ito para sa China. Sa tingin ko magiging kamangha-mangha rin ito para sa atin. Sa tingin ko makakatulong ito sa pagkakaisa at kapayapaan. Itititigil at aalisin ng China ang lahat ng kanilang dipinansyal na hadlang sa ngayon sa kanilang pinagkasunduan. Marami talaga sila, pero para sa akin ang pinakamahalagang lumabas sa pagpupulong na yon ay pumayag na sila. Kailangan na lang natin itong gawing formal, pero pumayag na ang China na magbukas. Ngayon, dito mahalagang ipunto na ito ang isa sa pinakamalaking napagkasunduan noong negosasyon sa Switzerland na naganap 2 linggo na ang nakalipas. Isa pa sa mga napagkasunduan ay magpapatuloy ang mga negosasyon kung kaya't nagkaroon tayo ng 30 araw na pahinga sa mga taripa. Hindi tuluyang tinanggal ang mga taripa. Nagkasundo lang na maglagay ng 30 araw na pahinga. Ipagpapatuloy ang negosasyon para sa pangmatagalang kasunduan at pagbubukas ng mga merkado ng China. Dito natin kailangang tandaan na ang China ay hindi katulad ng Estados Unidos at sigurado akong iniisip nyo na, oo, alam na namin yan. Pero napakalinaw ng pagkakaibang ito sa kanilang mga kumpanya. Makikita mo na maraming kumpanyang Chino, lalo na yung mga pinakakumikita, ay hindi talaga pag-aari ng publiko o pribado. Kapag sinabi kong pag-aari ng publiko, ibig kong sabihin ay hindi sila nakalista sa stock market ng China o hindi pag-aari ng mga mamamayang Chino. Pagmamay-ari ng Estado ang mga kumpanya. At ang mga opisyal ng Partido Komunista ng China ang nakikinabang sa kita nito. Ayaw nilang papasukin ang mga kumpanyang Amerikano sa China para makipagkumpetensya dahil naaapektuhan ang kumpanyang Chino at ang bulsa ng mga opisyal ng partido. Kumikita sila sa saradong merkado at sinusubukan ng US na pilitin ang China na magbukas. Pero ayaw ng partido dahil may insentibo silang panatilihing sarado ito. Hindi lang iyan ang problema. Noong negosasyon, pumayag ang China na alisin ang ibang hakbang bilang ganti noong digmaan sa taripa. Ang US ay nag-e-export lang ng humigit kumulang $140 bilyon na produkto sa China. Samantalang, ang China ay nag-e-export ng humigit kumulang $400 bilyon na produkto. Kung maglalagay ang United States ng 125% taripa sa lahat ng produkto na ipinapadala ng China sa Estados Unidos, mas malaki ang epekto nito kumpara sa kung gagawin ito ng China sa mga produkto na ipinapadala ng United States sa China. Bilang ganti, hindi lang taripa ang ipinataw ng China. Tina-target din nila ang mga estratehikong industriya gaya ng rare earths. Napag-usapan na natin ito ng madalas sa channel, pero halos monopolyo ng China ang pagpoproseso ng rare earth. Kaya noong nagsimula ang taripa, halos itinigil ng China ang pag-export ng rare earths sa Estados Unidos o sa mga kumpanyang Amerikano. Pero, nang nagkaroon ng negosasyon at may 30 araw na pahinga, pumayag din ang China na alisin ang lahat ng restriction nila sa rare earths. At kaya sa kasunduang ito, nagkasundo tayo na ang ating magkabilang taripa ay magkakapareho na bababa ito ng 10% sa panig ng Estados Unidos. Kaya bababa ito ng 115%. Magsisimula tayo ng 90 araw na pansamantalang tigil putukan para sa negosasyon na sinangayunan ng China at Estados Unidos. Babawasan naman ng mga Chino ang taripa nila ng 115% hanggang 10% at aalisin ang kanilang mga kontrahakbang. Dito siya may maging Paulino. Yung iba doon pangyayari sa mga hekwarex na ipinatupad ng Estados Unidos noon. Maging ito man ay mga taripa mula noong 2018 o pagkatapos nito, mga taripa sa ilalim ng ibang mga batas. Taripa na may kaugnayan sa fentanyl ay mananatiling hindi nagbabago sa ngayon. Gusto ko lang bigyang diin na parehong nagkasundo ang mga Chino at Estados Unidos na magtulungan ng maayos tungkol sa fentanyl at may positibong direksyon din para dito. Pero mukhang hindi tinutupad ng China ang pangakong ito. Nang magsimula ang digmaan sa taripa, binago ng Partido Komunista ng China ang kanilang sistema. Sinabi nila na ang anumang kumpanya sa China na gustong mag-export ng mga radar, kailangan munang kumuha ng pahintulot mula sa mga autoridad. Dahil dito, inaasahan ng lahat na sa pagtatapos ng tigil putukan, pahihintulutan ng China ang mga kumpanyang Amerikano na mag-export ng rare earths. Pero hindi ganun ang nangyari. Mukhang pinapatagal pa rin ng mga autoridad ang pag-aproba sa mga kumpanyang Amerikano kahit na pumayag na ang Partido Komunista ng China.
narito pa ang mga detalye. Hindi inalis ng China ang kontrol nila sa rare earths kahit may trade deal na sa United States. Ang sistemang pinatupad noong Abril ay hindi ganap na nagbabawal ng pag-export ngunit nag-aatas ng pag-aproba ng gobyerno sa bawat padala. Nagdulot ito ng ilang linggong pagkaantala habang sinusubukan ng mga kumpanya ang bagong sistema na nagpasimula ng pangamba sa iba't ibang industriya ng Amerika mula sa automotibo hanggang sa depensa. Ang mga pag-aproba ay ibinibigay sa ilalim ng patakarang isang batch, isang lisensya, kung saan kailangan ng bagong permit sa bawat padala at hindi na ito magagamit muli. Inalis ng China ang 28 kumpanyang Amerikano sa kanilang export control list. Ibig sabihin, ang mga kumpanya, karamihan mula sa aerospace at defense, ay maaari nang kumuha ng dual-use materials mula sa China at mag-apply ng export license para sa rare earth magnets sa kanilang mga supplier doon. Ngunit hindi pa tiyak kung magbibigay talaga ang Beijing ng mga lisensya sa mga kumpanyang Amerikano sa defense. Ang mga pagkontrol ng China sa pag-export ng rare earth ay sadyang idinisenyo para tamaan ang industriya ng depensa ng United States at mukhang hindi ito aatras dito. Seth Thomas Kumart, director ng Singapore-based na kumpanya ng supply chain ng mineral at metal na Ginger International Trade and Investment. Malinaw na malaking bagay ito dahil isa ito sa pinakamahalagang bagay na hawak ng China at ginagamit nila ito bilang panangga sa negosasyon sa kalakalan. Pero ngayon, pumayag sila sa isang bagay pero hindi naman nila ito tinutupad, nagtatago lang sa likod ng burokrasya. Sinasabi ng China na nadedelay lang daw ang mga approval para sa lahat kaya hindi naaaprubahan ang mga kumpanya ng United States. Pero sa totoo lang, malamang hindi iyon ang tunay na dahilan. Sinasabi ko ito, hindi lang dahil hindi natin basta-basta pinagkakatiwalaan ang Partido Komunista ng China, kundi dahil hindi rin tinutupad ng China ang iba pang bahagi ng kasunduan. Kaya, kung pagsasamahin mo lahat, parang sinasadya lang nilang patagalin ang proseso. Sumang-ayon ang China na ipagpapatuloy ang negosasyon para sa pangmatagalang kasunduan. Ngunit mukhang tumigil na ang mga pag-uusap. Lumala pa ang sitwasyon, kaya mismong ang punong negosyador na si Scott Bessant ay nagsabi nito sa publiko. Paano naman ang China? Alam tayo na nag-umsat sa ibang sitwasyon. Paano mo mailalarawan yung mga pag-uusap na yon ngayon? Masasabi ko medyo natigil ang mga iyon. Naniniwala akong magkakaroon pa kami ng mas maraming pag-uusap kasama sila sa mga susunod na linggo. At naniniwala akong maaring dumating ang panahon na magkakaroon ng tawag sa pagitan ng Pangulo at ni Party Chair Tsai. Kaya Natigs, nagkaroon siya ng panahon na inakala ng Pangulo na umuusad ito ng malaki. Muli, sa tingin ko, dahil sa laki ng usapan at sa pagiging komplikado nito, kakailanganin talagang mag-usap ang dalawang leader. Maganda ang relasyon nila sa isa't isa. At kumpiyansa ako na lalapit ang mga Chino sa usapan kapag ipinahayag na ni Pangulong Trump ang kanyang mga kagustuhan. Ngayon, maaaring mukhang kakaiba ito. Bakit pinapatagal ng Partido Komunista ng China ang mga pag-uusap gayong sila ang may pangangailangan ng kasunduan sa kalakalan? Kung wala ang United States, wala ring ekonomiya ang China. 2 araw lang ang nakalipas, naglabas kami ng video tungkol sa problema ng China sa paggastos. Gumagastos lamang ang mga mamamayan ng China ng humigit kumulang 38% ng kanilang kita, isa sa pinakamababa sa mundo, kumpara sa halos 70% na ginagastos ng mga mamamayan ng Estados Unidos. Ito mismo ang dahilan kung bakit gusto o kailangan ng mga producer sa China na makapasok sa mga merkado ng Estados Unidos. Maiisip mo na ang Partido Komunista ng China ay magiging handang makipagnegosasyon at susubukang makakuha agad ng kasunduan sa kalakalan. Kaya bakit nila pinapatagal? Kung matagal mo nang sinusubaybayan ang China, mapapansin mo ang pattern na ito na inuulit mula pa noong 2018, noong unang nagkaroon ng trade war sa pagitan ng administrasyon ni Trump at ng Partido Komunista ng China. At ganun din ang nangyayari ngayon. Ipapaliwanag ko. Si Xi ay gumagamit ng mga karaniwang taktika ng mga Chino sa pakikipagnegosasyon. Una, nagpapalipas siya ng oras. Nag-alok siyang alisin ang mga taripa at magsimulang mag-usap. Gusto niyang patagalin ito sa susunod na tao
Malamang nakilala ito ni Trump mula sa unang GOAT Radio at hindi siya nagpapadala sa taktika ng pagpapaliban at pagpapahaba. Tandaan mo, ang Phase 1 Trade Agreement noong 2020 ay natapos malapit na sa dulo ng unang termino ni Trump kahit na halos buong panahon silang nag-uusap. Malamang natutunan na niya ang leksyon niya. Pangalawa, gusto ni Xi yung tinatawag natin sa Chinese na salami slice it. Magsisimula ka sa salami at dadaan ka sa iba't ibang yugto ng negosasyon. At sa bawat hakbang, ang bagong kausap mo ay hihingi lang ng isang hiwa. Kaya pagdating mo sa pirmahan, wala ka nang natitirang salami. Palaging nanlilin lang sina Xi at China. Malakas ang hinala ko na natuto na si Trump kaya tumatanggi siyang kumilos maliban kung tatawag at makikipagkasundo si Xi Jinping. Ngayon, maaring hindi mangyari ng eksakto ang lahat ng sinasabi sa opinyong ito dahil nag-a-adjust ang lahat ng partido depende sa takbo ng negosasyon. Pero ito talaga ang plano ng mga Chino at ito rin ang ginawa nila noong una. Naalala niyo ba noong umpisa ng trade war pagkatapos ng Liberation Day, sumisigaw ang mga opisyal ng China na hindi sila makikipagnegosasyon hanggat hindi inaalis ng United States ang lahat ng taripa. Pero sa totoo lang, nakikipagnegosasyon na sila noon sa United States Treasury Department dahil nakita natin ang mga opisyal ng China na pumapasok sa departamento at may mga mamamahayag na kumuha ng litrato nila. Talagang nagalit sila sa mamamahayag at pinilit pa siyang burahin ang mga litrato. Sa kasamaang palad para sa Partido Komunista ng China, nasa Estados Unidos sila at may kalayaan tayo sa pamamahayag. Ang artikulo ay inilabas at nagsiwalat na nagsisinungaling ang tagapagsalita ng China sa pagsasabing ayaw makipag-usap ng China. Pero sa katunayan, nakikipag-usap sila habang ipinapahayag niya sa mundo na hindi nakikipag-usap ang China. Yan din ang estratehiyang pagpapaliban at pagpapahaba. Pumapayag ang China sa isang bagay, tapos gusto nilang pahabain, ipagpaliban, o hindi sundin. Umaasa silang bibigay ang administrasyon ng United States sa pressure ng publiko at bibigyan sila ng mas maraming konsesyon. Nais nilang ipagpaliban at pahabain ang plano hanggat maaari upang hindi matupad ang anumang napagkasunduan. Ngayon, iba na ang sitwasyon kumpara noong 2020 dahil ngayon, lumalaban na ang United States kapag hindi tinutupad ng China ang mga kasunduan. Inutusan ni Trump ang mga supplier ng chip software ng United States na itigil ang pagbebenta sa China. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng panibagong pagsisikap ng administrasyon na hadlangan ang China na makabuo ng nangungunang artificial intelligence chips sa pagnanais nitong magkaroon ng teknolohikal na bentahe laban sa geopolitikal na karibal. Noong Abril, nilimitahan ng Washington ang pag-export ng mga artificial intelligence chip ng NVIDIA na particular para sa China. Alam nating lahat na ang artificial intelligence ang kinabukasan at iyan ang dahilan kung bakit tayo naglalagay ng presyon kung saan pinaka nararamdaman ito ng China. Kamakailan lang, inihayag ni Secretary of State Marco Rubio na babawiin niya ang maraming Chinese visa para sa mga estudyanteng Chino, lalo na sa mga may malapit na ugnayan sa Partido Komunista ng China. Kaya lahat ng mga aksyong ito, kahit na parang hindi sila bahagi ng digmaan sa taripa, ay bahagi pa rin talaga nito. Ang digmaan sa taripa ay tungkol sa pagbabalansi ng kalakalan at pagkakaroon ng patas na mga gawain sa kalakalan. Gumagamit ang China ng mga hindi pangkalakal na hadlang para pigilan ang mga kumpanya ng US at magnakaw mula sa mga negosyanteng US at mga mamamayang US. Yan mismo ang pinupuntirya ng lahat ng mga aksyong ito. Maraming estudyanteng Chino na may utos mula sa Partido Komunista ng China na pumunta rito para manmanan ang mga pananaliksik at ipadala ang mga resulta pabalik sa China. Iyan ang dahilan kung bakit tinututukan namin ang mga visa ng mga estudyanteng may malapit na ugnayan sa Partido Komunista ng China upang pigilan ito. Sa kasalukuyan, nakakalusot ang China sa paniniktik, pagnanakaw at pagnanakaw sa mga negosyanteng Amerikano dahil pinapayagan natin sila, ngunit mukhang nagbabago na ito. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng $64 na milyong kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi wala pang sapat na mga creator ang YouTube ngayon. Kaya mo nakikita ang mga video sa homepage mo na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Hindi nangangahulugan na dapat lahat ay magsimula ng sariling channel. Pero kung naisip mo na magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon.